Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. I-bell all nyo po ha para may notification po kayong natatanggap ha. Everyday po tayo may upload. Eto na, anak ng tipaklong ha. May balita rito, ibang klase nagwala ang lola nyo. Nataranta, takot na takot, Supreme Court? Oo, ipinatawag ng korte. Ay, naku po, Diyos mio, Marimar. At pinagalitan ang abogado ng gobyerno. Bakit? Parang taas-taas mo pa sa abogado ng gobyerno, ha? Ikaw ho ay isang representative ng isang distrito. Pero kung magagalit ka sa isang abogado ng gobyerno, parang inaabuso mo na ata ang kapangyarihan mong nakadikit ka sa kala mo dikit ka na sa mamang magaling. Diyan ka nagkakamali. Manggagalaiti ka talaga sa galit pag nalaman mo ang desisyon ng korte. Kaya mamaya, abangan nyo. Meron hong paliwanag dito. Sabi dito, parang naniniwala sila na uurong ang impeachment. Sabihin natin uurong ang impeachment. Ang tanong, pag nanalo ba ang PDP, yung sinasabi nyo na yan uurong, isusulong ang impeachment tutuloy pa ba yan? Hindi na isusulong yan. Iuurong na yan. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaction, sang like, sang share, samahan mo ng subscribe, i-bell all nyo para makakita ka ng notification. Eto na ha. Naku. Gagaling-galingin ka kasi. Pero ngayon, parang may balita nga ako, parang nagtatago. Sino? Tignan natin, tunghayan natin kung ano talaga yung balita dito. Nanginginig sa takot o nagtatago? Dapat lang na matakot kayo sa mga pinagagawa nyo. Ito na, simulan natin. Kung wala kang itinatago, Yan. bakit takot na takot kang dumalo? Ito ang naging tanong ng taong bayan Tama. sa Marikina Representative na si Stella Kimbo na siyang kumalat ang balita na tila galit na galit raw itong ipinatawag ang ilang opisyales ng Office of the Solicitor General. Ha? Ikaw pa ngayon may ganang magalit? Sa Solicitor General? Ito kabaka-kaba na siguro ito si Aling, anong pangalan nito? Kimbulot. Kung paano niya ipapaliwanag yung naging problema sa BICAM, nagkaroon ng pirma na may blanco. Paliwanag mo. Kung ako sa'yo, ate, ituro mo kung sino nag-utos sa'yo. Nang may patawag din. Pero pag ganyan, matatakot ka, may tinatago nga, sabi ni Aling Madrona dito. Baka may tinatago, Kuya Good. Baka nga Aling Madrona. Tuloy natin to. Tapos hindi raw tutulan ang naging order ng Korte Suprema na dumalo ang congresswoman sa gagawing pagdinig ng oral argument patungkol sa constitutionality at legalidad ng 2025 national budget na siyang ipinag-utos ng Supreme Court sa pangunguna ng Chief Justice na si Alexander Gismundo. Mukhang hindi nga raw inaasahan ng Marikina Representative na agad-agad susundan raw ito ng karma at sa hindi inaasang pagkakataon, di umunay magkikita pa sila sa Korte Suprema. Matatandang sa nagdaang 3 oral argument hearing ng Supreme Court, tila hindi nagpatinag ang mga mahistrado at associate justice na ilabas ang totoo patungkol sa samot-saring pangdarambong di umano ng mga nasa gobyerno. Isa na raw dito at tiyak mga ngatog raw sa kaba ang kongresista na si Stella na siyang tila pinag-iinitan ngayon ng maraming netizen at tinawag pang matigas ng muka nang ipatawag ang ilang opisyales ng Office of the Solicitor General at tila questionin kung bakit hindi raw tinabla ang utos ng korte na ipatawag ito sa oral argument na mangyayari sa April 1
2 and 3. Ngayon pa lamang ay tila sinuportahan agad ng taong bayan ang naging calling na ito ng Supreme Court kung saan kahit ano raw gawing pagdedemand ni Stella Kimbo, huwag na huwag papayagang hindi dumalo sa nasabing pagpupulong dahil dito raw malalaman ng taong bayan kung ang kongresista raw ba ay tunay na may tinatago. Panoorin ang shocking revelation ng Third Floor Studio kung saan isiniwalat sa publiko na ayon sa kanilang reliable source, tila ngayon pa lamang raw, galit na ang Marikina representative na si Stella Kimbo nang ipatawag siya ng Korte Suprema. Marikina representative, tinawag na makapal ang mukha matapos pagalitan ang ilang opisyales ng Solicitor General. Sabi dito ni Aling Marie, hindi lang daw makapal ang mukha. Sobrang kapal daw ang mukha. Turuin mo siya pa may ganang magalit. Ano ka? Feeling entitled ka, sabi ni Aling Marie. Oo, eto lang. Pag natapos na ho ang termino, pag natapos na ho ang butuhan at wala na sa pwesto ito, sigurado, kakalampagin ito. Baka yung baho nito, simula doon sa pag-uusap daan sa may bycam hanggang doon sa mga pondo na ito, baka may paliwanag niya saan niya kinuha. Yung mamahaling bag, yung mamahaling relo, yung mga artista ban. Ang tanong pa dito, meron bang matinong proyekto na nagawa sa Marikina? Sabi ni Joseph, meron ba? Taga Marikina, survey tayo. Ano ho ba ang magandang nagawa sa inyo? Sino yan? Si Kilembot. Meron ba? Sagutin nyo sa comment section para malaman ng ating kababayan kung meron o wala. Diba? Ito ang kwento. Sino yung nagagalit? Entitled ang person, Matapos hindi tutulan ang pagpapatawag sa kanya ng Korte Suprema, Teacher Stella, magsasakit-sakitan nga raw ba para hindi dumalo sa nasabing oral argument na mangyayari sa susunod na buwan? Malamang, baka magkaroon ng benda sa leeg yan kagaya doon sa nakaupong babae dati. Hindi natanggal yung benda sa leeg hanggat hindi natapos ang kaso. Baka naman dito may benda yung paa. At hindi rin magalaw yung leeg. Sabi ni Kuya Romy dito. Baka ganun na mangyari. Pwede mangyari yun, magsakit-sakitan. Oo. Narito't panoorin ang full video. We received an information. Dito natin panoorin yan. Mas malinaw Dito Ito. Tama ba? Ito ba? Ito. Galit na galit ang isang Steel Akimbo. Pinatawag daw yung Ang ganda ng pangalan. Steel Kilembot. mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General Yung kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa bycam anomaly. Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Ang Medyo kapal ng kakaiba yun. mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office, hindi ko sinasabi doon ng source, medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming itotono. Ang hinihingi di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng bycam anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil Kasi ang worry, maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Hindi mo naman Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo
para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Ano? Ano ang gagawin natin dyan? Mag-aarti-artihan na lang ba? Oo, kilimbot. Wag ganun. Ha? Atinan mo yan para malaman ng ating kababayan yung mga tinatago man, kung meron man ha. Kung wala ka naman tinatago, di dapat harapin mo at dapat flattered ka o proud ka na wala kang kinalaman. Ang problema kasi, nakapirma ka doon sa BICAM na walang amount. Paano doon sa binigay at pinasa at napirmahan ng magaling at ng mamagaling? Na boss nyo? O sino na mumuno ngayon? Paano yun? Paano nyo mapapaliwanag ngayon yun? Ngayon, ang problema mo ngayon, hindi problema ng taga Bicol. Ikaw ang sasalo ng problema. Kaya pala magaling, no? Alam nung isa na magkakaroon ng bulyaso, nag-resign agad. Agad-agad. Ang bilis. Oo, konting lang, resign. Oo, meron daw, anong rason nun, yung taga Bicol na yon? Eto pa. Pag-usapan din natin to at bigyan ng reaksyon. Itong matapos mabuking ang ginawa ng PhilHealth, Solgen, pinababasura. Bakit pinababasura? Ang alin? Ang petisyon sa korte? Wow! Korte ho ang umuusig na sa inyo. Kayo ho, dapat ang ginagawa nyo, kayo ho, taga-gobyerno, dapat taong bayan ang nangunguna sa inyo, ang priority nyo. Hindi yung mga bagay-bagay. Tanggalin ko muna itong na to. Hindi yung mga pansarili lang ha. Baka hindi nyo naiintindihan. Ang priority nyo ho ay mamayang Pilipino. Kasi sunod-sunuran kayo sa boss nyo. Alam nyo namang mali, sinusunod nyo. Ngayon, petisyon, ipapabasura nyo. Kung kailan nagkabisto-bisto na kayo. Tama sa tama, di ba? Nabisto na sila ni Miss Honorable Ami Javier at ni Honorable Ko. 'Di ba? Bistado na sila Ngayon, maghahain ka ng petisyon naman na ipabasura. Magsasalita ka na ipabasura ang petisyon. Wow. Eto. Ano sinagkwento nito si Robby naman? Kahit alam na hindi tama, bakit patuloy pa rin idinidepensa? Tila dismayado ang maraming netizen sa ginawa ng Solicitor General na si Bernardo Guevara nang hilingin sa korte na ibasura ang petisyong kumwekwestiyon sa legalidad ng 2025 General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila hindi nagustuhan ng mga taga-suporta ng Supreme Court ang naging depensa ng Solicitor General o ng abogado ng pamahalaan kung saan pinitisyon nitong ibasura o hiniling sa korte na mapawalang bisa ang laban patungkol sa 2025 national budget. Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyong humihiling na ideklarang labag sa konstitusyon ang 2025 General Appropriation Act dahil sa umano'y irregularidad nito. Sa isang 89-page decision, iginiit ng OSG na dapat ibasura ng korte ang petisyon dahil umano'y matinding kakulangan sa proseso at kawalan ng merito. Idinipensa ng OSG o ng Office of Solicitor General na pinangunahan ni Bernardo Guevara ang opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Gayon din ang Senate President na si Chis Escudero maging ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin. Dismayado ang maraming netizen nang sabihin ni Bernardo Guevara na walang obligasyon ng Kongreso na pondo ng PhilHealth taon-taon. Ayon sa kanya, tila hindi raw lumabag sa 1987 Constitution ang Republic Act 12116 o ang General Appropriations Act kaugnay ng pagtanggal ng pondo para sa PhilHealth sa taong 2025. Dagdag pa nito, nakasaad umano sa Sections 10, 11, 37 ng Universal Healthcare Act na ang pondong ilalaan sa PhilHealth ay nakasalalay sa desisyon ng Kongreso kung kinakailangan ito.
Pinanindigan rin ng Office of the Solicitor General na walang blankong item sa bicameral reports. Ayon sa kanya, tila hindi raw totoo ang alegasyong may mga blankong item sa Bicameral Conference Committee Report 2025 na isa sa mga pangunahing batayan ng petisyon. Ayon sa kanya, tila walang kinakailangang patunay o karagdagang argumento upang bigyan diin ang integridad ng budget bill. Dito na tuluyang nadismaya ang taong bayan sa tila hindi makatarong ang pagdepensa raw ng Office of Solicitor General sa pangunguna ng dating gabinete ni former President Rodrigo Duterte, ang abogado sa Attorney Bernardo Guevara, kung saan noong nakarang argument hearing nga lang raw sa Supreme Court, kung saan pinatunayan ng Associate Justice na si Amy Lazaro Javier na hindi tama ang ginawa ng Department of Finance na i-transfer mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury ang mahigit sa 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Binalikan tuloy ng taong bayan kung paano ipaliwanag ng Associate Justice sa Solicitor General na kahit na sino mang Poncio Pilato ay hindi dapat galawin ang pondo ng maraming Pilipino dahil ito ay sa pangkalusugan na kalaan ng maraming miyembro nito. Panoorin ang buong balita kung saan binalikan ng maraming netizen ang umaatikang bakbakan sa oral arguments nang sabihin mismo ng Associate Justice ng Korte Suprema na si Amy Lazaro Javier na hindi dapat galawin ng kahit na sino ang pondo ng PhilHealth dahil ito'y nakalaan sa pangkalusugan ng mamamayan at hindi dapat pakialaman ng kahit na sino mang nasa pamahalaan. Taong bayan, dismayado sa ginawa ng Office of Solicitor General kung saan penitisyon sa Korte Suprema na ibasura ang reklamo ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Isidro Ungab na kumekwestiyon sa legality ng 2025 national budget. Panoorin ang full video. We're just so sad, no? Na hindi talaga lahat ng tao ay ganun kadaling mauunawaan na kapag Manila, huwag nang ipagtanggol kasi may mga umamin na eh. Alam mo yun, hindi mo na talaga madedefend kasi mismo yung mga taong involved. Yan, ha? Dali. Huwag na kasi kayong magtago. Meron ng, kita nyo, si Kilimbot umamin na. Kayo, ano pang idadahilan nyo? Ano pang isisikreto nyo? Booking na. Diba? Wala na kayong itatago. Kung ako sa inyo, ikaw kuya, kung ayaw mo ng pamamalakad at napipilitan ka lang, mag-resign ka na lang. Para hindi ka pa, nangangati ako, hindi ka na madamay. Ang problema kasi, ilang percent na lang ang natitira. Dapat yan, hindi nyo ginalaw hanggat hindi pa natatapos yung usapin eh. Diba? Ay, ang sabi ni Atty. Vic, parang 65% na ata ang natatastas sa budget na yan. Gaano ba talaga katotoo? Baka nga lang, baka ubus na. Oo, saka kayo mag-ano ngayon. Magngangaw kayo na kailangan mo na pagtanggol ang boss mo. Mali kuya. It's a wrong move, ha? Kung ayaw mo madamay, resign. Oo, tapos sabihin mo na inutusan ka lang. Parang si Ledesma. Kita mo si Ledesma, hindi maugong ang pangalan. Kasi, sabi niya, siya ay isang sundalo lang. Sinunod niya lang ang kanyang amo o kanyang boss. Ganon. Ikaw sabihin mo, tapos sasabihin mo, pasensya na napag-utusan lang din ako sinusunod ko lang yung boss ko para yung boss mo, doon isisi lahat. Tama. At tapos yung taong bayan, ang kusa na magpunta sa Supreme Court at mag-file ng mga kaukulang pwedeng i-file. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Simplihan lang natin. Mag-resign ka, ituro mo yung boss mo. Tapos, ganun lang. Umami na talagang mayroong mga blank pages. So what I'm trying to say here is, we're just so sad that Solicitor General Bernardo Guevara asked the Supreme Court to junk the petition filed by Attorney Vic Rodriguez and Congressman Isidro Ungab regarding on the constitutionality
or the legality of the 2025 national budget. So after na ma-question sila regarding sa ginawa nila sa PhilHealth, dun sa pagta-transfer ng fund mula sa health agency papunta sa National Treasury, ngayon, maghuhugas kamay sila pare-parehas regarding dun sa petisyon ni Attorney Vic. Anong nangyari kay Leonardo Guevara? Why he defended the the government kahit na alam niyang mali? I mean, yes, you are the lawyer. You are the lawyer of the government. Pero hanggang saan ka tatayo Yan. kahit na alam mo ng mali? Kasi ganito lang yan eh. Umamin na si Stella Kimbo na Oh, may di ba? mga blank pages at sinabi nila may ilang mga key persons na lang ang naggawa at nagpunan ng mga blank pages na yun. Oh. Kasi parang madali na lang do trabaho yun. Parang to consider as paperwork or calculator works na lang daw yun. Kaya yun na lang daw yung mga tao na naglagay ng mga amounts dun sa mga blank pages. Now, sabi ni Guevara, wala raw blank pages. So, sinong paniniwala ng tao? Yung mismong gumawa ng technical paperwork na yon or yung mga tao involved sa bicameral committee, umaming meron talagang blank pages. Ayan o, ayan ang sinabi ni Leonardo Guevara. Pinababasura ang petisyong idiniklara ng unconstitutional ng 2025 General Appropriation Acts. Pinababasura ito dahil sa procedural defects at lack of merit. Paano naging lack of Anong lack of merit pinasasabi nito? Ha? Kayo ho ba ay nagkakaroon ng hallucination o may sakit kayo sa kalimot o kaya nagkaroon kayo ng problema sa utak? Lack of merit, andyan na ebidensya? Korte Suprema na ho. Kahit Korte Suprema, alam na yung mga pinagagawa nyo. Tapos Kuya naman, abogado ka kuya. Sa bagay, alam niya ang depensa. Pagbigyan natin, oo, pagbigyan natin. Kasi abogado nga siya, gagawa siya siyempre ng counter affidavit o counter action. Affidavit tuloy, sorry. Counter action para siyempre yung petition mapigilan. So gagawa ngayon sila ng eksena, kumbaga sa pelikula, script. Bagong script na naman ito. So meron silang patutsada na ipabasura yung petition ni BP Sara at ni Attorney Vic. Hindi ho pwede. Oo. Ang mas nakakalamang ho dito, mama, taong bayan. Baka nakakalimot kayo. Taong bayan ang nakakalamang. Pumapabor na ho ang korte sa taong bayan. Take note! Hindi lang 32 million, nadagdagan pa. Yung mga taga-norte na sinasabing solid sila sa norte, hindi na ho solid. Take note! Yung mga taga-Mindanao na nabudol, galit na rin. OFW, isama mo. Migrante, isama mo. Luzon, Visayas, Mindanao. Kakarampot na lang ho ang naniniwala sa mga amo nyo. Pansinin nyo yung survey, yung post nila, tinatawanan na sila. Isip-isip din kung makatotohanan yung mga pinagsasabi nyo na ipabasura at walang merit. Wow. Baka nananaginip po kayo. merit yan? May mga ebidensya mismo. Tama. So, ba't nyo ipadidismiss? Dahil ba hindi nyo madepensa, kaya Yun. ipapalandisan nyo na lang at hiniling nyo pa sa Korte Suprema? Para saan yung naging oral arguments ng Supreme Court, diba? Para saan yung pinaglalaban ng taong bayan kung mismo abogado ng gobyerno pinababasura yung petisyon, nakitang-kita naman na talagang dapat questionin kasi may mga blank pages na inilagay more than 240 billion pesos na hindi alam ng taong bayan, right? Ewan ko, we were so dismayed to Solicitor General Leonardo Guevara because he's former cabinet secretary ni former President Duterte and he is well known as a very loyal to the Filipino people and a just, secretary ng DOJ. So now that we are in the middle of this, na parang ikaw of all people ang inaasahan ng tao,
ipapabasura mo pa sa korte yung kaisa-isang pag-asa ng taong bayan na mapawalang bisa yung 2025 budget dahil alam nating lahat, no? Alam ng taong bayan kung paano ninanakaw na nakaupo ang pera namin. Right? Ewan ko, disappointed kami sa'yo. Aha. To be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including route Ito yung yung argument nako. Bistado na nga sila dito ni Honorable Ami Javier Tapos gusto mong ipabasura, Mr. Menardo? Walang merit, wow. Saan nyo nakuha yung sinasabi nyo yan na ganyang walang merit? Supreme Court nang ho ang nagsasalita dito. Kayo ho ba taga Supreme Court? Oo, alam namin abogado kayo. Abogado kayo ng gobyerno. Pero ang nakakataas sa inyo ay taga Supreme Court pa rin. Ngayon, ilang abogado ng Supreme Court na ang nagsalita? Ay pinababalik nga yung pondo ng PhilHealth sana naman maibalik Dahil kung hindi, ibang klase talaga paninindigan ninyo kung talagang ganun ang gagawin nyo. Sana ibalik para maging maayos at maging kampante na ang taong bayan. Attorney Javier, Honorable Javier, huwag kayong papayag na ipabasura yung petisyon ni Attorney Vic at yung ibang kongresista nagsulong dyan. At siyempre, yung petisyon ni BP Sara. Taong bayan ang mangibabaw sa atin. Dahil itong mga dorobo na ito, wala na Talagang gusto lang ubusin. Diba? Sa totoo lang. routine maintenance of national roads, the Panay Guimaras Negros Island Bridges, or the PGN Bridges project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. All Some of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way, correct? In a sense, they are Yes, routinary, ordinary expenses. They they expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure. Yes. You can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Ay, grabe, Is kalaki. there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while Funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so Yan ba walang merit? Binibisto na kayo na taga Supreme Court? Aba. Eto. Ano naman yung balita dito? Mas maganda. Sila na ang magbalita at magsalita rito. Gusto ko tong na to gusto ko tong pag-uusap na to Ilang mambabatas? Tignan natin Gusto ko tong supalpalin yung mga magsasalita dito Ibang klase din ng mga
kayo, oo, sumusunod din kayo sa boss nyo. Tignan natin na kung sino mga bida-bida rito. Tiwala ang ilang leader ng Kamara na mapapatalsik si Duterte oras na umarangkada ng impeachment trial. Alamin kung bakit sa agenda report ni Zandro Ochona. Lalo pa raw lumakas ang hawak na ebidensya ng Kamara na gagamitin para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kabilang dito ang pagkakadiskubre sa magkakaapelidong Pilatos at iba pa. Sinabi naman ni House Assistant Majority Leader Jay Kung Hoon na mas maipapaliwanag sa publiko ang questionabling paggasta sa confidential funds para mabatid kung gaano kalawak ang umano'y paglustay. Mananalo pa ba yan sa distrito nyo? Mga kasama, yung taga-lugar nito. Naku po, Diyos mio Marimar. Wala na. Bahong-baho na ho ang mga taga-lungsod nito sa kanya. Sabi ni Aling Teresita rito. Alam nyo na ha. Kita natin na talagang merong malawakang paglustay at maling paggamit ng pera, lalong-lalo na ng confidential fund ng Office of Vice President. Ang pagkakadiskubre sa Puro kayo confidential fund. Nakapokus kayo sa confidential fund. Eto. Yung issue ng Supreme Court at saka yung mga boss nyo. Hindi nyo iimbestigahan? Hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo na mapapatalsik at may impeach si VP Sara? Hindi kayo naniniwala na wala na kayong saysay sa mga distrito nyo? Ganun lang kasimple. No? Huwag nyo nang binabaligtad ang sitwasyon. Huwag nyo nang anong tawag dito? Ginigiit nyo pa rin eh. Kahit wala nang sustansya mga pinagsasabi nyo, sa bagay, nga pala. Libre sila ng pangangampanya rito, parang anong tawag to, isang way na para yung airtime nga ika nga. No? Sa bagay, kung magbabayad ka ng airtime, milyones yan, dito libre lang, di ba? Ano ba tawag yun? Para ma-air lang, Ganun ba? iba pang mga recipient ng confidential funds ay patunay na hindi raw naging maingat ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo, kaya mas tumitindi rin ang panawagan para sa mas transparent na paggasta ng pera ng taong bayan. Definitely, kasi it's more than 1,000. Naku, isa pa to. Madami pa po yan. Siyempre, hindi naman po tayo careful naman po tayo sa pag-tread dyan kasi although government naman po na public, naman po yan, mga public document, maayos yung hindi po tayo pwede magbitaw ng walang basihan. At saka, Alin ba? Ano ba sinasabi nyo? Tutukan nyo ngayon kung meron pa kayong panahon kasi next wala na kayo dyan. Kasi magtatalo-talo na kayo. Hindi na ho kayo aabante sa mga political career nyo. Kaya ngayon, yan yung huling alas nyo na magsalita dyan sa media. Pero sa susunod, hindi na ko yung may interview dyan kasi talo na eh. Di ba? Isa pa to. La Union ba ito? Taga La Union. Alam nyo na. Abang-abang lang tayo sa ating mga daily upload ha. Hanggang sa muli. Bye-bye.